Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, galak sa tuwina ang dulot niya, habang pinakikibakahan ang pagdalisay ng bawat isa, tuwirang katataga ng bahaging lubusan. Kaya't halina mga mahal ko, tuwiran niyong hanapin ang kanyang katwiran, maaabot niyo ang kanyang kagustuhan. Paano mo mapapatotohanang may gagawin sa iyo ang Diyos mo kung wala nga siyang marapat gawin sa iyo? Paano mo madaramang mahal na mahal ka niya kung nagpupuyos ang damdamin mo nang hindi mabuting nilalaman ito? Paano mo makikilala ang mga banal na aral niya kung ano ang malaking pagkakaiba sa salita ng kapwa-tao? Kung hindi mo pagninilayan at tuwirang nanamnamin ang bawat kahulugan. Paano mo makikilalang tuwirang siya'y buhay, samantalang hindi siya nasisilayan ng sinuman? Kung hindi mo siya daramhin sa iyong kalooban upang patotohanan mong siya palang iyong amang bumuhay. Maraming katanungan at tuwirang may angkop na katugunan na kung pagninilayan ay pawang katotohanan. Kaya't ang sinumang sa kanya'y naniniwala, hahanapin ang malalim na pagtitiwala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga ba ang Ama? Kaya't maliwanag na sinasabi sa mga may karamdaman, lumaban ng tahimik, hindi yaong kung sino-sino ang pinagsasabihan, ako'y may sakit, ako'y may sakit. At yun namang mapagsamantalang, mga mapagsamantala, yan ang hinahanap. Yung mabatid kang may sakit at ikay samantalahin din ng kahinaan mo, ay ikay samantalahin na tuwiran. Buhay ba ang Ama? Mahal, hindi nyo ganang mawawawa ng ibig kong ituran, subalit sapat na yung aking sinambit sa harapan. Pag nilayan inyong lubusan kung anong kahulugan, do'y mapagtanto nyo, ililisya ko lamang sa hindi marapat na sa inyo'y maganap. Sumayin nyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, malubos ang pangunawa, mabuksan kayong ganap. Nekkarameliyahanam, nekkarameliyahanam. Nekkaramaniyahan. Simula pa lamang nang mabuo ang bata, ang sanggol bilang magiging tao, may hinihintay na siyang graduation. Kapag pinaglilihi pa lang siya ng kanyang ina, hindi niya alam kung lubos na mabubuo siya, kung sasapit yung ikasyam na buwan niya. At nang maisilang, hindi alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Gayon din naman pag nag-aral na siya. Hindi malalaman agad pagdaka ng isang magulang kung makapagtatapos siya. Bagamat may salapi sila, di masasabi ng anak kong ito makapagtatapos sapagkat matalino. Sapagkat hindi lahat ng masalapi at matalino ay nakatapos ng pag-aaral sa kurso nila. Kaya't ang lahat ng nakapagtagumpay ay dapat papurihan ng Ama. Ganon din sa isang pakikibaka sa hanap buhay. Hindi lahat ay batid niya kung magtatagumpay baga, uunlad baga yung hanap buhay niya. Puro pakikibaka, walang hindi pakikibaka ang buhay dito sa lupa. Kaya't kung pagninilayan, sadyang ang buhay pala'y panay pakikibaka. Sa tuwina'y pakikibaka, hamon sa pakikibaka, sapagkat dugo ka pa lamang sa sinapupunan ng iyong inay, nakikibaka na ang buhay mong pinahiram sa iyo. Hanggang sa magalak magpuri kung napagtagumpayan ang lahat,
At dumatal yung takda, nag-graduate ng lahat. Dumating na yung kaukulan na pagbawi ng buhay, na ang misyon mo'y natapos mo ng maligaya, masaya, at nakamtan mo ang dapat mong patunguhan. Mga mahal, kasalukuyan kayong nakikibaka sa inyong pag-aaral. Pag-aaral ukol sa espiritual na pamumuhay. Pag-aaral sa mga salitang banal. Na isang hambing kayo sa mag-aaral na kapag tinamad, hindi makakagraduate. Kapag tinamad, hindi makakakuha ng diploma. Kapag tinamad, baliwala sinimulan. Sayang ang mga panahon. Sapagkat ang panahon ngayon, hindi ngayon nag-7 taon ka, babalik ka na naman sa 7 taon. Kundi habang panahon na umuusad ang taon mo, iniiwanan mo yung dating taon mo, nararagdagan ang bilang mo. Kaya't kung ang tao lamang kung paano nararagdagan ang kanyang taon na bilang, dapat nararagdagan din ang kanyang karunungan ukol sa kalooban ng Ama at kanyang kagustuhan. Sa gayon, sa bawat araw na nakapamumuhay ang bawat isa, hindi nagkukulang sa karunungan kundi patuloy na nasisidlan. Subalit sino nga at papaano kaya gagawing marapat ng taong ito'y pag-ukulan? Mapapalad ang nag-uukol ng panahon at pansin sa larangan ng kabanalan at pakikipagtotohanan sa Diyos Amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mabuti nga ba ang Diyos? Sa magkakapatid, makikita mo yung may pagkakaisa at pagmamahalan bilang mga tao, ano? Tulad niya, ang kapatid niya. Makita mo yung suporta sa kanya. Kung paano siya ang suporta sa kanya. Subalit maraming nagtutungo rito. Kung minsan ang may gusto siya lang. Kung minsan yung mga kapamilya ay ayaw. Kung minsan kalaban pa yung pamilya sa pagtungo rito. Bakit kaya ano? Ano ba ito? Multo? Ano ba ito? Pagnilayan ninyo. Sulong pagnilayan ninyo. Bakit nga ba inaayawan ng iba? Walang katakataka doon, sapagkat nang si Jesucristo rin ay inayawan sa mundo. Inayawan ang mga hindi totoo at di nakakakilalang lubos sa Ama. Subalit, ang wika nila, sila'y maka-Diyos. Sila ay umaayon sa batas ni Moises. Subalit, hindi nila masunod ang katotohanan. Bakit nga ba? Maliwanag ang katotohanan at patotoo lamang na nakaalam ang tao, subalit hindi nakadama. Sapagkat kung nakaalam siya at nakadama pa, maunawaan niya yung totoong gawaing mabuti at hindi mabuti. Maunawaan niya yung totoong gawaing makatotohanan at hindi makatotohanan. Maunawaan niya yung totoong tao at hindi totoong nakikipagtotoo. Maunawaan niya ang kapwa-tao niya kung sino't ano siya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. At bakit? Ano pa ang isang dahilan? Sapagkat hindi lahat ay makakasuko sa kanyang buhay. Maraming kabalahan ng tao. Ayain mo nga sa sugalang tao, mabilis na sasama sa'yo. Subalit, ayain mo sa ganitong kabanalan, tatanggihan ka't maraming reklamo. Maraming dahilan pa. Yan ba ang naghahanap sa Kristo at nakikipagtotoo sa Ama? Kaya nga, magagalit sila kay Constancia. Subalit, hindi mahalagang magalit. Ang mahalaga maituwid. At kung ang tao ay nagpapatuwid, nakakadama at nakakakilala. Sapagkat ang pandamang yaon ang magbubukas upang makakilala siya sa hinahanap niyang Diyos ng liwanag ng buhay niya. Maraming dahilan ng tao kapag ayaw niya. Subalit kapag gusto, hindi na magkanda-ugaga, sulong at sulong pa. Wala nang magawa, hahanapin pa ang paraan para kutup din at sundin kung anong gusto niya. Mga mahal, sa palagay nyo kaya, kung sa tuwina ang damdaming pagkatao at kaloobang pagkatao ang susundin ng tao, ay maunawa niya kaya ang kalooban ng Ama? Mararamdaman niya kaya ang kalooban niya? Makasusunod kaya siya sa kagustuhan niya? Makapagbabagong buhay kaya sila?
maliwanag na ang tugon ay hindi. Sapagkat kung saan nahuhumaling ang iyong isip at damdamin, doon ang iyong kagustuhan. Kung saan ang iyong ginugusto, doon ang damdamin mo. Subalit, kung ano ang iyong pagnanasa, naroon ang isip mo. Kaya nga't kung ang sa tuwin ay hanap ng tao ay pagpapakat, totoo, pagbabago, hahanapin ang totoong mga wika ng Ama at ang mga aral niya. Pawang katotohanan, mga mahal ko, kasiyahan ng taong may salapi siya. Subalit ang hindi niya alam, itong salapi bang ito'y makapagtatawid ng kaluluwa niya. Kaligayahan ng taong mayaman siya at dakila sa palagay ng kapwa. Subalit, ito kayang kadakilaan ng kapwa niyang pinapaghari ay siya, sapagkat tinitingala, matitingala rin kaya siya sa kaharian ng Ama. Mga mahal, maraming tanong ako sa mundong ito. Subalit, walang tuwirang tutugon ito, maliban din ako. Yamang nasisilayan kayong lahat tao na nakikita kung anong ginagawa ninyo. Ano ang saloobin at kaisipan nyo? Ano ang hangarin at damdamin nyo? Anong pagnanasa at mga kagustuhan nyo? At anong gagawin nyo sa bawat araw ng buhay nyo? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, tumungo ka na ng pinakamahirap na magtama sa isang taong palalo at mayabang. Hanapin mo na ang mga taong mababa. Doon mo makikita ang isang katawa-tawang pamumuhay sa kanila. Sa mga taong hindi makaunawa ukol sa banal na salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tuwiran mong sinambit ang nasisilayan mo sa lahat. Sa tuwing ika'y naglalakbay, hinahanap mong marapat. Kaukulan mong dapat siyang iyong hinahayag. Subalit, paano nga ito matatanggap? Kung ang isip at damdamin wala sa iyo at hindi ka nila madama. Kaya nga't patuloy mong ginagawa ang walang humpay na pasubaling paglalahad ng iyong mabuting balita. Ang may pandinig sa tuwin ay nakaririnig. Ang may mata ay nakakakita. Subalit paano nga ang wala, Ama? Pinagkakatiwala ko na sila sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Sadyang napakabuti niya. Paano nga kaya ang katotohanan? Sinisiwalat sa banal na aklat na ito kung paano ang pangyayari na nagsilang ng isang lalaki ang isang Maria na hindi pa nasipingan ng lalaki. Ipinaliliwanag dito na may isang Hesukristo na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayon lang baga ang nais matutunan ng tao? Gayon lang baga ang marapat mabatid ng tao? Ang may isang Hesukristo na nagkatawang tao, na naging kordero, inalay ang dugot laman, nagkatawang tao, nagpasa ng krus, namatay sa krus. Sapat na ba yaon, mga mahal ko? Tama na bang matutunan mong may Kristo kang tagapagligtas? Sapat na bang napakinggan mo ang mga aral, subalit hindi mo ginusto at hindi mo minithing tuparin? Parang walang silbi at totoong walang kabuluhan. Sapagkat aanhin mo man na kinuha ang isang bagay at pagkatapos ay tinago mo lamang. Mayroon bagay itong pakinabang, kailanman ay wala. Kaya't kung natutunan man ng madlang tao sa sanlibutan na may Diyos na naghari sa kalupaan at may Kristong ipinantubos ng kasalanan, subalit sa ginawa'y hindi makakuha man lang ng ilang kabahagi para tularan, mapagbabago kaya
nang natutunan ang dating gawi at gawa ng nilalang. Kailanman ay hindi, mga mahal ko. Subalit, kung natutunan ng tao na may Diyos Ama kayo, at pagdakay ginawa ang marapat sa mundo, at tuwirang pinakilala ang kapangyarihan nito, at nasilayan mo ang marapat, masilayan mo, pagdakay pinagtantot na pagnilayan mo, naabot ng wika mo, bilang sayo'y pag-iisip ito. At ang pagninilay ay naganap din sa'yo, tumimo sa puso mo na ikaw pala'y may Kristo, at pagdakay naramdaman mo ang pag-ibig niya, na tinatawagan mo ang Panginoon kong Jesucristo, hindi nga kaya may pakinabang ang pagkatuto mo? O mga mahal, napakahiwaga ng sinasambit ko sa inyo. Kung mawawawaan nyo'y magiging totoo, at mawawawaan sa diwa niyong taglay kung paano ang nasa't layon ko sa inyo, na kaya may Kristo dahil mahal kayo tao, na kaya may Jesucristo dahil may tumubos ng kasalanan ng mundo. Subalit, ina mo man, gaano ka kamahal, sinasabi sa iyo, anak, huwag kang magtungo diyan, may langgam kakagatin ka. Subalit pinuntahan mo pa ang pugad ng langgam. Hindi kaya putaktihin ka ng kagat nito, at pagdakay paiyak-iyak kang may mga pantal, at sasabihin mo, ang dami kong pantal. Hindi bagat sa paalala ng magulang mo'y kung nakinig kayo walang pantal, dapat ang katawan. Anong ibig kong ituran, mga mahal? Kung minsan, maliwanag na nababatid ng tao ang kasalanan ng ugat ay kaparusahan. Subalit gustong gawin, kaya't kapag nagdusa naman, kung ano-anong sinasabit, anong sinasambit ng bibig nila. Mga mahal, kahirap ituwid ng tao. Napakahirap makaunawa ng laman. Napakahirap tumanggap ng buong buo ang may buto at laman. Subalit, nang dahil sa pagsusumakit ng walang buto't laman, ang tumanggap ay natuto. Ang natuto'y nagliwanag. Ang nagliwanag ay nagalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang nakakaunawa lamang at may pandamang tuwiran, siyang nakaunawa sa sinambit ko. Subalit may kaparaanan ding makaunawa kayo, mga mahal ko, na hindi patigib ng pangunawa ang mga isip nyo. Kayo'y humingi at kayo'y pagbibigyan. Kayo'y kumatok at kayo'y pagbubuksan. Maliwanag ang katotohanan, amay mapagmahal, walang tinatakwil na nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa panahon ng pagninilay, marami kayang nagninilay. Katulad mo, anak, na pagnilayan mo ba yung mensahe sa'yo kagabi? Nakinabang ka ba? Napalakas ka ba ng mga salitang yaon? May naramdaman ka bang kaiba sa sinambit sa iyo? Labanan mo patuloy kung ano man ang sa iyo yan. Sapagkat maliwanag ang tinuturan kung ang isang patay ay nabubuhay. Ano pa kaya yung buhay na kailangan pambuhayin? Kaya kung lalaban, kakamti ng buhay. Buhay ba nga, Ama? Katulad mo, ginamot ka. Ang ginagamot na hinahanap, yung hindi pa nakikitang dapat gamutin. Samantalang yung maliwanag na sakit mo nang nararamdaman ay ayaw gamutin. Paano ka gagaling? Ang tao nga naman, maliwanag ang katotohanan. Paano kung wala kayong salapi?
di walang puwang sa iyo ang kagalingan. Subalit kung may pagtitiwala ka, ang maluwat mo nang nararamdaman kaya ka umuwi, maaring sa iyo'y maghilom at maganap ang lumakas ang katawan. Kung minsan may kaganapan na pinatutupad upang ang isang mga hinirang ay mapabilang sa paghahari ng katotohanan. Upang ang isang hinirang na mahina, kung may makikita siyang kahiwa-hiwagay, baka lumakas. Subalit hinirang ka ba para maghanap ka ng patuloy mong kahinaan o maghanap ka ng patuloy mong ikalalakas? At yan ang dapat gawin ng mga hinirang. Patuloy na maghanap ng ikalalakas, huwag ng ikahihin at ikalulumo. Kaya't kung ano ang taglay nyo, ay gamitin nyo ito. At kung ano ang binahagi sa inyo, pakinabangan nyo. Anong silbi ng binahagi sa inyo kung di nyo pakikinabangan? Anong saysay ng bahagi sa inyo kung wala kayong pakinabang? Sa makatwid, kaya kayo binahaginan, mapalad kayong nakabahagi sa wika ng Ama at gawa niya. Upang madaman nyo kung sinong pinaglingkuran nyo, upang makilala nyo kung sino pinaglilingkuran nyo, at upang patotohanan sa kapwa nyo, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran nyo. Kaya, marapat ba kayong mga lumo? Marapat ba kayong mga hina? Marapat ba kayong mga bagsak? Marapat ba kayong mga talikod? Ang inyong pagtalikod, bagay marapat na gagawin. Saan kayo magtutungo? Sinong hahanapin yung haharap sa inyo? Kapwa nyo haharapin kayo. Makikita nyo mata't ilong nito kung ano mang itsura niya. Subalit ang sinamba ninyo tinawagan ng ilang taon, buwan, araw, ay hindi nyo makikita sa mga kapwa-tao ninyong hindi mabuti ang gawa. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, sa mabuting tao'y nasisilayan kung sino ako. At kung sino ako sa tao'y makikita kung ano ako. Sa taong nagpapakabutit, gumugusto sa mabuti. Subalit paano kung masama ang layo niya? Paano akong naruroon at paano ako mananahan doon? Sa makatwid, mga mahal ko, ang taong nagnanasang makapiling ay ako sa pamamagitan ng Espiritong tinuturan ko sa inyo. Ito kaya'y hindi hanapin at mithiin ninyo, kamtin bilang mga tao kayo. O tao, magtataka na naman kayo sa pagtuturan ko. Alalaong bagay parang si Constancia'y inaari ako. Alalaong bagay parang si Constancia'y tinularan na naman ay ako. Masasambit bagay ito ni Constancia ng bibig niya. Saan dako ng sulok ng utak niya ihuhugutin ito? At paano niya mabibigkas ang mga ganitong kataga sa inyo? Sinong mag-uulat at maglalahad upang bigkasin sa harapan nyo? Kaya't maliwanag na mga tibay kayo. Kung totoo kayo na kumilala na iba sa kapwa nyo. O tao, paano ko magagawa ang layon ko kung inaayawan nyo? Paano ko may bibigay ang handog ko na marapat ay kamtin nyo kung di kilala nyo? Mayabot mo ba sa isang taong umaayaw sa iyo ang daladala mo? May pagkakalog mo ba ang handog mo sa taong umayaw sa iyo? At kung ginugusto ka man, subalit di kami namahal, malulubos ba ang pagkilala sa iyo ng kapwa mong ito? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Sulong ngayon, pag nilayan niyo ang pangungusap ko, saan huhugutin ang bibig nitong taong ito? Ang mga sinasambit ko bilang pagkatao kayo, na inuulatan at pinaririnig sa inyo, at siya na may bumibigkas bilang pagkataong tulad nyo. Alalaong baga, ang may pagkilalay nakaunawa nga ito. Ang may pandamay makakadama nga kayo, sapagkat tuwir ang batid ninyo, hindi tao ang mangungusap sa harapang ito. Maliban mga tao ang ginagamit sa inyo, at kung nasa tumpak at marapat, sino nga kaya ang may handog? Sino nga kaya ang may halay? At sino nga kaya ang may gawa? Tao, pawang katotohanan, minamahal ko kayo. At kung paano ang pagmamahal na ito'y kay buturan ng puso nyo'y namnamin nyo, doon sisibol sa damdamin nyo kung paano nga ang wika kung mahal na mahal ko kayo. At doon sa puso nyo'y
mabubuhay ang totoo. Kayo'y anak lamang tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, libro mang naturingan, 10 man ang bilang, kung lahat ay nakatago at inaamag na ang balat, may silbi baga kung di binuksan, pinag-aralan at natutunan? Gayon din ang pagtutura ng tao, na Panginoon kong Heso Kristo, sinasamba kita, subalit di nadarama. Anong silbi ng pagsamba kung di nadarama ang sinasamba niya? Madaman nyo't maramdaman kung paano ang kayo'y iniibig mga tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sa gayon, mapapatotohanan niyang mapagmahal ako sa inyo at nakapagbibigkas sa bibig ng kapwa nyo, yamang nakapagdudulot ng higit pa sa inyo na mas mabuting nagagawa ninyo. Mag-ahari ang lahat ng tao sa lupa, subalit panandalian lang kung may kakayahat kapangyarihan. Subalit ang bumuhay sa inyo sa buong panahon, Alpha at Omega, noon, ngayon, at kailanman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ayon kay Lucas, nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati siya nito. Matuwa ka. Ika'y kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at kanyang paghahari ay walang hanggan. Ubuhin, pangatihin ang lalamunan ni Constancia, upang sambitin sa inyo hambing sa Espiritu ng Ama. Pagdakay makapapasok sa inyo, pagdakay makaluluwal, tulad ng inyong lalamunan, na pagdakay mapaglalakit ang inyong mga laway, na bumubukal, sumisikal, parang balong ng balon, na habang kayo'y nabubuhay, ay walang patid na lumuluwan. Sapagkat kapag natigangan ka ng laway, hindi ka na mabubuhay.
bakit pagdakay pinaubo? Upang patotohanan ko rin naman sa inyo. Maaring idatal ng Ama ang anuman sa inyo, subalit kaya niyang alisin tulad ng kaganapan. Ikaw ba'y inubo? Pahintulot niya ito. Mawawala ito, anak niya. Magtiwala ka lamang. Ikaw ba'y nangangati? Pahintulot niya. Ito'y kaya niyang alisin, magtiwala ka lamang. Ano baga ang inilagay niyang hindi niya kayang kuhanin, tanggalin, at iparang kanino man? Kung ang mga sangka na daluyan ng tubig, pinakikipot, pinaliliit, tinatabunan, pinapatay ng tao, ang buhay ninyo, mga tao, kahit anong gawin ng kapwa nyo tao, tulad din ng sangka, kapag kumilos na ang may gustong alisin ang tinabon na yaon, ay kayang alisin ang tumabon. Ganun din kayo tao. Sa kapangyarihan ng Ama, tulad ng panglilim, lumilim ang Espiritu niya sa katauhan ni Maria. Kayo man, maging sino ka man, at saan ka man, kaya kang liliman ng banal at makatotohanan, subalit maliwanag niyong narinig. Maria, huwag kang matakot. Ika'y kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, mga mahal, ang Diyos Ama'y nalulugod sa mabubuting nilalang. Ang Diyos Ama'y kinalulugdan ang nagpapakabuting anak niya. Ang Diyos Ama'y magagawa niya ang lahat ng nasa niya sa mga anak niyang totoo at nakikipagtotoo sa Kanya. At sa bawat anak niyang tumatanggap at kumikilala, nakakaunawa ng ukol sa Kanya, nararamdaman ang pagnanasa niya at kumikilalang lubos siya nang dahil nagpakilala ang kinilala niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Mula bata po ako, wala na akong narinig sa mga nag-uulat, kundi ang kasaysayang ito, lalo na kapag panahon ng magpapasko, na ang binabahagi ay ang lahi ni David kung saan nagmula si Jesus. Subalit hindi nila ipinaliliwanag ang kahiwagaan ng Ama kung paano niya nagagawa ang mga kapangyarihang hindi niya kayang ipalirip sa bawat tao, maliban ang kanyang espiritu. At ngayon po ay maliwanag na ang katotohanan. Wala nga palang hindi magagawa ang Diyos kapag ginusto niya. Katulad ng isang pagbubuntis na walang sumiping, nagkaroon ng anak sa loob ng sinapupunan na napakahirap mangyari yaon sa tao. Subalit sa Diyos po ay wala nga palang imposibleng mangyari, ano? Hindi pala sapat ang alamin mo lang na si Kristo'y nanganak ay si Maria. Nag-anak ay si Maria, na ina ng saklolo, inang Birheng Maria, ang tawag sa kanya. Kundi, alamin mo pala kung paano nangyari yun. Upang kung papaano mo natutunan na ang isang Maria ay napagbuntis ng walang asawa, na ikakasal pa lamang, nagbuntis ng nauna, ikaw rin pala, kapag nagtiwala ka sa Kanya, may magagawa siyang mabuti sa buhay mo, di ba ga? At ito pa lang dapat matutunan ng tao sa oras na ito, mga mahal. Huwag lamang yaong may sinilang na Jesus na tumubos ng kasalanan, tapos mo nang alam yun. Mula bata ka, alam mo na yan. Tagapagligtas na ang Jesus mo, mula bata ka, inalam mo na yan. Pinaalam na sa iyo ng ina mo. Jesucristo, tagapagligtas, pinako sa krus, namatay sa krus. Alam mo na yan. Ang alamin mo ngayon kung paano, bakit
may Jesucristo. At ang matutunan mo ngayon, ano ang nangyari? Bakit naganap na nanganak ang isang dalagang ina? Subalit hindi nawarak ang kanyang pagkababae. Hindi nawasak ang kanyang dangal, kundi siya ay malinis pa rin na babae. Aba, lumuwal sa sinapupunan, hindi na bago ang kanyang sinapupunan. Ito ang katakataka sa walang pangunawang tao. Subalit sa may pangunawa, walang katakataka sa gawa ng Ama. Sapagkat ang mga imposibleng ang gawin ng tao'y napuposible niyang magawa. Kaya nga, ikaw ba'y naniniwalang gagaling ka? Kung yung babae na iluwal sa sinapupunan niya at lumabas sa sanlibutan ng isang sanggol, walang nasira sa kanya. Ikaw rin na may tumubong bukol, maaring durugin ito ng Ama na walang masira sa iyong katawan, maliban tanggalin niya ang bukol na nais niyang tanggalin. At ito ay maliwanag na nagaganap sa taong totoo at nakakilala sa Ama. Ilang taon nanahan ang bukol na yan, subalit sa isang iglap, kaya palang durugin na hindi ito mapipirat, na hindi mawawarak ang iyong katawan, na magkakapingas-pingas, sapagkat ang kikilos ay ang kapangyarihan ng Ama. Ang hiwaga niya, na tulad ng isang Maria, lumuwal ang sanggol na dapat ay warak ang sinapupunan, subalit buo pa rin. Hindi nagbago ang pagkababae niya, ang pagkadalaga, ang dangal, sa makatwid. Ang kapangyarihan ng Ama ang naglabas sa isang Jesus bilang Emmanuel. At kaya niya palang gawin sa kapangyarihan niya, dudurugin niya ang anumang nais niyang durugin, na hindi ka na kailangan pang magsumigaw, aray, manganganak na ako. Tulad ng Maria, ng oras na ng pagluluwal, naramdaman, subalit hindi nasakitan. Isinilang ang Emmanuel, niluwal sa sabsaban, walang kahirap-hirap na tinawid ang pagluluwal. Mga mahal, ilang buwan na dadalhin sa sinapupunan ng isang sanggol. Ang bukol mo, ilan na bang taon ito? Tiwala mo ba'y buong-buo sa Ama? Pananampalataya mo ba'y tulad ni Maria na sumunod sa sinabi ng anghel, bagamat hindi nakita ang nagsugo sa isang anghel? Subalit pinagtiwalaan ng nangusap, batid niyang hindi tao, kundi ang Espiritong taglay na mula sa Ama, sa pamamagitan nitong anghel na ito na isinugo sa kanya. Maaring kapwa-tao mo'y maging anghel mo. Maaring maging kapwa-tao mo'y sugo sa'yo upang gamitin at magwika ng dapat mong tupdin at gawin. At kung tatalim at susunod ka sa mabuti, hindi kaya mangyari sa'yo, maganap sa'yo ang katotohanan, ang Diyos mo'y imposible, nagiging posible. O tao, maglilay kayo, magbulay kayo. Sa katahimikan ng inyong pag-iisip, bulayin nyo ang aking tinuran. Maabot nyo at maaarok ang aking layunin sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, at tulad ng mga plema na sinasabi ng tao, kayang durugin ito at mailuwal kahit hindi na kayo saktan pa ng kapwa nyo. Sapagkat may paraan ng Ama na hindi paraan ng tao. Katulad ng transaksyon, may transaksyon, may sanction din naman, mga mahal. Kapag ang tao ay sobrang plema, hindi ba sinasanksyon? Hirap na hirap kung paano may papasok ang tubong ito. Hirap na hirap kung paano may luluwal ang plemang ito. Subalit ang Ama, walang hirap na magagawa niya ang gusto niya. Halina kayo,
mga anak niyang totoo. Ipagkatiwala niyo ang dapat ipagkatiwala nang mapakita niya ang kanyang magagawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Si Constancia nung kamalayan ito, si Constancia nung karunungan ito, si Constancia ay walang kaalaman, walang karunungan, ukol diyan, ukol doon, ukol dito, sa kabanalan at larangan ng karamdaman. Subalit, ang itinuro sa kanya sa panlupang pagkatao ay batid niya. At gayon din kayo. Ang karunungang pangtaong natutunan nyo'y batid nyo. Subalit nawa ang karunungang hindi nyo nakita ang nangusap ay nabatid nyo rin tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ama ko, ama ko, ama ko, kay hirap ngang maunawaan at mailapat sa damdamin ng sinuman ang tuwirang katotohanan na sa iyo'y layon sa sanlibutan. Subalit tulad ng winika mo, buksan mo ang tao nang matuto ito. At eto silang mga nangatuto. Mithiin nawa nilang patuloy na matuto pa at patuloy asamin, ikay matutunan. At naririto rin ng mga ilang hindi pa natututo at wala pang pangunawa ukol sa iyo. Masdan mo sila, ama ko, at tuwirang kahabagan, mga tuto sila sa iyong kaukulan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?